Welcome po sa programang ito. Kaugnay po ng paggunita namin sa anibersaryo po ng Iglesia ni Cristo ay mayroon po kaming inihandang pagtalakay. Samahan po ninyo kami sa isang makabuluhang pagtalakay. Mga kaibigan, napakahalaga po ng tatalakayin po natin sapagkat ito po ay nauukol sa kaligtasan. At kapag ka po napag-uusapan ng kaligtasan, may kani-kanyang pinaniniwalaan ng tao na paraan upang sila po ay maligtas. At yun po ay bunga na rin ng mga itinuturo ng iba't ibang mga mangangaral ng iba't ibang relihiyon o pangkating pananampalataya. At may mga nagsasabi po na alinman daw relihiyon ng kinabibilangan at kahit ano ang ginagawa. At ang sabi pa ng iba, kahit na walang ginagawa, basta naniniwala sila sa Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo, ay mapalad na rin daw sa araw po ng kaligtasan. Meron namang naniniwala na sapat ng sumampalataya ang tao upang maligtas. Yan po ang tinatawag po sa English na faith alone. Tungkol dyan po, mga kaibigan, ang ipaglilingkod po namin sa inyo. Totoo po ba na wala nang kailangang gawin ang tao upang maligtas, kundi sumampalataya na lamang? Talaga nga po bang hindi na kailangan ang pag-anib sa iglesia sa kaligtasan? Kapatid na Israel, sino po ang halimbawa ng mga nagtataguyod po ng gayong paniniwala na hindi na po kailangang umanib sa iglesia para maligtas? Ang babasahin ko po sa inyo ay isang aklat na pinamagatang The Answer, 100 Questions Filipinos Ask, na sinulat po ni Pat Robertson ng CBN International o 700 Club. Sa pahina 67, ganito po ang ating mababasa. Kailangan ba akong sumapi sa iglesia para maligtas? Para maligtas, kailangang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Walang ibang paraan. Ang pagpasok sa iglesia ay hindi makapagliligtas. Ayon po sa aklat na ating binasa, ang kailangan na lamang daw po ay tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas. Wala na raw ibang paraan at ang sabi pa po, ang pagpasok sa iglesia ay hindi makapagliligtas. Sa makatwid, para po sa kanila, wala pong kinalaman ang iglesia sa kaligtasan. Pansinin din po ninyo mga kaibigan, ayon po sa kanila, hindi na raw kailangan na sumapi o umanib sa iglesia. Kaya nga, gustong-gusto po ng iba yung aral po na yan sapagkat para po sa kanila ay napakagaan. Magpahayag nga lang daw po ng pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ligtas na. Meron pa nga pong slogan ng iba tungkol dyan. Yun pong sinasabi nila na relation, not religion. Mas mahalaga daw yung magkaroon ng relasyon. Opo. At hindi na raw kailangan pa ang relihiyon. Opo. Tangi po sa iglesia, ano pa raw po ang hindi na kailangan sa kaligtasan? Basahin po natin ang isang aklat na pinamagatang Ang Pananampalataya Nating Protestante na sinulat po ni Albert Sanders. Ganito po ang ating mababasa sa pahina 17. Makapagtatamo ba tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng mabubuting gawa? Tayo'y di inaaring ganap, di tayo magiging katanggap-tanggap sa Diyos ang Ama sa pamamagitan ng ating pagiging kaanib ng iglesia, ni sa pagsunod sa mga tuntunin nito, ni ng kautusan ng Diyos. Hindi hinihintay ni Kristo na ang tao ay maging mabuti, ni gumawa muna ng gayon o ganitong gawaing relihiyoso bago niya aariing ganap. Para sa bagay na ito ay sapat ang kanilang pananampalataya. Ayon po dito sa binasa nating aklat, naninindigan din sila na hindi na raw kailangan maging ang mabubuting gawa, sapat na raw ang pananampalataya para ang tao ay maligtas. Ano po ang idinadahilan nila kapatid na Israel? Kaya hindi na raw po kailangan maging ang mga mabubuting gawa. Ang sinasabi ng kanilang aklat, ang sabi, hindi hinihintay ni Kristo na ang tao ay maging mabuti, ni gumawa muna ng gayon o ganitong gawaing relihiyoso bago niya aariing ganap.
Para sa bagay na ito ay sapat ang kanilang pananampalataya. Talagang pinaninindiganan nila na ang kailangan lang ay pananampalataya. Apo. Mga kaibigan, ang Iglesia ni Cristo po, gaya po ng madalas ninyong marinig sa iba't iba naming programang pangrelihiyon, ay nagbabatay po ng paniniwala at pagtuturo sa mga aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Kung ano po ang aral na naaayon sa Biblia, yun po ang aming pinaniniwalaan at sinasampalatayanan. At kami po ay hindi kalaban ng tunay na pananampalataya. Subalit, hindi rin po kami sumasang-ayon sa turo na sapat na ang pananampalataya upang maligtas. Sapagkat ang gayon pong paniniwala ay hindi po sinasang-ayunan ng Biblia. Opo, at ang pagtataglay po ng pananampalataya ay totoo pong napakahalaga. Ano po ang katunayan nito, kapatid na Israel? Ganito po ang ating mababasa. Dito po sa Efeso, sa 2 at 8, pakinggan ninyo ang pahayag sa atin. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ano po ang kailangang mataglay ng tao para maligtas? Ayon po sa ating binasa, ang tao po ay dapat magkaroon muna ng pananampalataya upang magkamit po ng kaligtasan. Kaya napakahalaga po na ang tao po ay magtaglay po ng tunay na pananampalataya. Kapatid ni Israel, bakit po ang makaaasa sa kaligtasan ay yung pong may taglay na pananampalataya? Bago po namin ipaglingkod sa inyo ang kasagutan, ay panoorin po muna ninyo ito. Isa po ako sa naging elders ng Born Again. Napunta po ako sa Young Adult Ministry. Naging Bible teacher po ako. Hanggang naging community pastor evangelist po. Kaligtasan na ipinaalam sa amin na maniwala ka at ikaw ay maliligtas, hindi lang ikaw, kundi pati ang iyong sambahayan. Faith alone ang kailangan po natin. You don't have to work, you don't have to serve. Naging panuntunan po kasi yun ng born again and Protestant. Faith alone can save you. Yung pong verse sa Bible na just believe on the Lord Jesus Christ. You and your household will be saved. So hindi na kailangan ng pamilya ko na magdadalo sa lahat ng congregational activities o worship service. Ako lang, isa lang kailangan, yung head of the family, and everybody will be saved. Ang pagkakakilala ko sa Iglesia ni Cristo, isa din po ito sa mga kulto tinatag ng tao. Numero uno po akong hindi sumasampalataya na ang Iglesia ni Cristo ay galing sa Diyos. Sabihin na nga po, nako, pag ako inimbitahan mo, matatanggal yung ulo ko sa pag-iling. Lahat na ng dahilan gagawin ko. Hindi niyo ako mapapadalo. Sa amin po barkadahan, hindi pinag-uusapan ang relihiyon. Kasi mag-aaway-away po kami. Iba-iba po kasi kami relihiyon. Pero dumating po yung time na nagpunta ko sa kanila, galing lamang sila sa motorcade. May kasama silang isang manggagawa. Doon na po yung nagsimula. Na doon na po ang unang debate ko ng harapan sa isang Iglesia ni Cristo. Lalo't nalaman ko po na siya ay isang estudyante pa lamang. Malakas ang loob ko dahil unang-unang tagapagturo po ako sa iba-ibang relihiyon. Sabi ko, sige, ilalampaso ko lahat yung sasabihin mo. Ang nagustuhan ko po doon, sinasagot niya yung mga tanong ko, yung pinag-uusapan namin, pulos ang gagaling lamang sa Bible. Yun lang ang binabasa niya. Sa kauna-unahang pagkakataon po, napadalo ako, napatungtong ako sa kapilya ng iglesia. Ito nga pong lokal ng Batangas City sa pamamahayag. Dumalo po ako ng pamamahayag
para hanapan ang mali sa itinuturo na Iglesia ni Cristo. Yun po talagang objective ko noon. During the pamamahayag time, ang ministro po noon na nagturo is tinitingnan ko yung ano nila dahil syempre po nanggaling na ako sa ibang relihiyon. Halos may mga alam ako sa mga verse ng Bible at yung mga sinasabi niya, tama naman kako nasa Biblia ito. Nabuo na po sa akin yung curiosity na talagang nagsuri po ako noon. Isipin niyo po, ang tagal ko nang nag-aral ng Bible. Simula pa po sa pagiging Romano Katoliko, Katesista, hanggang naging born again, naging Bible teacher, naging community pastor. Iba po yung nanggagaling dun sa textbook nila. Iba po yung nanggagaling dun sa Bible. Pero andun po yung eagerness ko na ano ba talaga itong iglesia? Hindi nga po masama ang pananampalataya. At sabi nga po sa aral na natutunan namin noon is, yung pananampalataya mo lamang makapagliligtas sa'yo. Yung po pala, kulang na kulang pa. Hindi lamang po pala pananampalataya. Kailangan po may gawa. Ano po yung mga gawa na yon? Yung po yung paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kung gusto ng taong maligtas, pumasok ka sa kawan, ang kawan ng Iglesia ni Cristo. Kaya yun po ang isa sa mga talagang natutunan ko po sa Iglesia na hindi po talaga sa faith lamang maliligtas tayo. Kailangan po may gawa. Ako po ay nabautismuhan October 31, 2019. Pasalamat ko po sa Diyos ay nakakasigurado po kami sa aming kaligtasan. Magpapatuloy po ako sa pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ako at ang aking sambahayan. Welcome po muli sa palatuntunang ito, Reconnect an Evangelical Mission. Kapatid na Israel, ang iniwan po nating katanungan kanina ay bakit po ang makaaasa sa kaligtasan ay ang may tunay na pananampalataya? Pakinggan po natin ang sagot ng banal na kasulatan dito po sa Hebreo sa 11 at 6. Ganito ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Ngayon, hindi maaaring magbigay lugod sa Diyos kung walang pananampalataya. Sapagat ang lumalapit sa Diyos ay kailangang sumampalataya na may Diyos at siya ang nagpapala sa mga naghahanap sa Kanya. Maliwanag po na ang makaaasa sa kaligtasan ay ang may taglay na pananampalataya sapagkat ang taong may pananampalataya ang nakalulugod po sa ating Panginoon Diyos. Sa kabilang dako, ang taong walang pananampalataya hindi po makalulugod sa ating Panginoon Diyos. Paano nga namang papayagan ng Panginoon Diyos na maligtas ang isang taong hindi naman nakapagbibigay ng kaluguran sa Kanya? Subalit, sapat na po kaya, kapatid na Israel, na magtaglay ang tao ng pananampalataya upang magtamo ng kaligtasan, gaya nga po ng paniniwala ng mga protestante? Talaga nga po bang faith alone is enough or sufficient? At wala na po bang ibang gagawin para maligtas? Biblia ang ating basahin na sagot sa katanungang yan. Dito sa Santiago, sa 2 at 24, ganito po ang paliwanag sa atin. Nakikita ninyo na sa bisa ng mga gawa, naliligtas ang mga tao at hindi sa pananampalataya lamang. Sana napansin ninyo mga kaibigan, ito po ang itinuro ng banal na kasulatan na hindi po sapat upang maligtas ang tao na sumampalataya lamang. At ayon pa rin po sa Biblia, ano po ang dapat na ilakip po sa pananampalataya upang maligtas? Maliwanag ang pahayag sa atin ng talata. Ang sabi, nakikita ninyo na sa bisa ng mga gawa, naliligtas ang mga tao. Kaya, ang pananampalataya, kailangan may kalakip na gawa para ikapagtamo ng tao ng kaligtasan. Opo. Mga kaibigan, ito po ang dapat nating tanggapin at paniwalaan sapagkat ito po ang naaayon sa Biblia na dahil po sa bisa ng mga gawa,
maliligtas ang tao at hindi po sa pananampalataya lamang. Kapatid na Israel, ano po ang sinasabi ng Biblia doon sa taong meron daw pong pananampalataya, ngunit wala naman pong kalakip na gawa? Pakinggan natin ang sagot po ng banal na kasulatan dito po sa Santiago sa 2:18, 20 at 22. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ibig mo pa bang patunayan ko sa iyo, hangal, na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa? Diyay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Mga kaibigan, maliwanag po na itinuturo ng Biblia na ang pananampalataya na walang kalakip na gawa o yung tinatawag na faith alone ay wala pong kabuluhan. Bakit po natitiyak nating walang kabuluhan? Sapagkat hindi po ito ikapagtatamo ng kaligtasan. Kung ang pananampalataya po na walang kalakip na gawa, wala pong kabuluhan at hindi po ikaliligtas, sa kabilang dako po, ano po naman ang pagpapakilala ng Biblia sa pananampalataya po na may kalakip na gawa? Ang pananampalataya na may kalakip na gawa, sabi sa atin, yun ang sakdal o ganap na pananampalataya. At yun ang pananampalatayang dapat nating taglayin sapagkat ang gayon ang ikapagtatamo ng kaligtasan. Sa makatwid, mga kaibigan, hindi po makaiiwas ang taong naghahangad na maligtas na siguruhin niya na ang taglay po niyang pananampalataya ay tunay o ganap dahil may kalakip na gawa. Kapatid na Israel, ayon po sa pagtuturo ng Biblia, ano po ang dapat gawin ng tunay na sumasampalataya upang maging dapat at maligtas? Sa pahayag ng ating Panginoong Hesukristo, ganito po ang ating mababasa sa Juan sa 8 at 31. Pakinggan po ninyo ang pahayag sa atin. Sinabi naman ni Jesus sa mga nagsisisampalataya sa Kanya, kung susundin ninyo ang aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Maliwanag po, mga kaibigan, na ang may tunay na pananampalataya ay ang sinusunod po ang ipinag-uutos o ang iniaaral po ng ating Panginoong Hesukristo. Opo, kaya ayon na rin po sa talatang binasa po, ano po ang pagpapakilala ng Panginoong Hesukristo doon po sa mga nagsisisunod sa kanyang mga utos? Maliwanag po, ang sabi ng ating Panginoon, kung susundin ninyo ang aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Opo. Mga kaibigan, ang mga alagad po ng Panginoong Hesukristo, ang mga tunay na Kristiyano. At ang mga tunay na Kristiyano, ang mapalad na magtatamo po ng kaligtasan. Kaya nga po, kung hangad po ng tao na maligtas, at dapat naman po talagang hangarin at pagsikapan, dapat po ang pananampalataya ay lakipan po ng gawa at ang gawang dapat ilakip dito ay ang pagsunod po sa ipinag-uutos ng Panginoong Hesukristo. Ano pa po ba ang ipinag-uutos po ng ating Panginoong Hesukristo na dapat pong sampalatayanan at higit po sa lahat ay dapat sundin para po maligtas ang tao? Maliwanag po ang pahayag sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan po ninyo, dito po sa Juan sa 10 at 9, ganito ang ating mababasa. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ito po ang ipinag-uutos ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng tao upang maligtas. Ito ang dapat na sundin ng lahat at hindi po yung maniwala o sumampalataya lang sa ating Panginoong Hesukristo. Kailangan po sundin ang utos ng ating Panginoon na pumasok po sa loob ng kawan upang makatiyak ng kaligtasan. Alin po kaya ang kawan po na tinutukoy na dito po dapat pumasok ang tao para po ang tao ay maligtas? Pakinggan po natin ang pahayag ng Biblia dito po sa Gawa sa 20 at 28.
ganito ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Maliwanag po mga kaibigan na ang kawan na tinutukoy ay ang Iglesia ni Kristo. Dito po dapat pumasok ang tao upang magtamo po ng pangakong kaligtasan. Mga giliw po naming taga-subaybay, ang nag-uutos po na pumasok sa kawan o Iglesia ni Kristo ay ang itinalaga po ng Panginoong Diyos na tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Kaya natitiyak po nating ang pagsunod sa utos na ito ay tunay na ikaliligtas. Subalit paano po kapatid na Israel? Yun pong mga tao na ang ipinipilit pa rin po yung kanilang sariling gusto na sila daw po ay mananampalataya na lang sa Panginoong Hesukristo, pero ayaw po nilang pumasok sa loob ng kawan o Iglesia ni Kristo. Ang gayong tao po ba na nagsasabing sila po ay may pananampalataya pero hindi naman po kabilang sa kawan o Iglesia ni Kristo, tunay po bang sumasampalataya yon? Biblia po ang sasagot. Pakinggan po ninyo dito po sa Juan sa 10 at 26. Ganito ang ating mababasang pahayag sa atin. Ngunit hindi kayo sumasampalataya sa akin, sapagkat hindi kayo bahagi ng aking kawan. Sana mapansin po natin, ang ating Panginoong Hesukristo po mismo ang may sabi nito, na ang sinumang hindi bahagi, hindi po kabilang sa kanyang kawan, hindi po tunay na sumasampalataya sa kanya. Tandaan po natin mga kaibigan, ang hindi po sumasampalataya ay hindi po nakalulugod sa ating Panginoon Diyos, kaya po hindi po maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Opo. Kaya mahalaga po ang sumampalataya. Kailangan pong magtaglay ng tunay na pananampalataya, subalit mali po ang pagtuturong sapat na ang sumampalataya na lang at wala nang gagawin upang maligtas. Hindi rin po naaayon sa Biblia ang paniniwalang hindi na kailangan ang pag-anib sa tunay na iglesia upang maligtas. Mahalaga po ang pag-anib sa tunay na iglesia, ang Iglesia ni Kristo, sapagkat dito po nakapaloob ang mga taong kinikilala ni Kristo na kanyang mga alagad, sapagkat taglay ang pananampalataya na may kalakip na pagsunod sa kanyang mga utos. Mga giliw po naming taga-subaybay, pinakahangad po namin sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, na makasama kayo dito po sa loob ng kawan o sa loob ng Iglesia ni Kristo upang sama-samang sumunod tayo sa mga utos ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo at higit sa lahat upang sama-sama tayong magtamo ng pangakong kaligtasan. Naway nakatulong po ang aming ginawang pagtalakay sa inyong ginagawang pagsusuri at sa inyong magiging pasya. Muli po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at bago tayo tuluyang matapos, tayo po muna ay mananalangin. Panginoon po naming Diyos, Opo. salamat po sa iyo ng napakarami. Amen. Muli pong nahayag ang iyong pag-ibig. Ginamit mo pong kasangkapan ng palatuntunan ito ng iyong iglesia Amen. upang maihayag po sa aming mga kaibigan ang iyong mga kalooban Amen. na kailangan pong sampalatayanan at sundin upang maging karapat dapat po sa kaligtasan. Amen. Pakipagpalain mo po ang lahat ng naabot ng palatuntunan ito. Nawa magawa pong sundin ang iyong mga aral Amen. upang magkasama-sama kami sa loob ng tunay na iglesia at magkakasama-sama pong tumanggap ng pangakong kaligtasan. Amen. Pagpalain po ang buong iglesia, lalong-lalo na pong aming tagapamahalang pangkalahatan. Buong galang po naming hinihiling ang lahat sa pangalan po ni Jesus na amin pong tagapagligtas. Amen. Amen.